Muli ko pong sariwain po ang kabutihan at himala ng Diyos sa aming buhay, mga minamahal. Way back 1994 po, nung kami po na-save sa banal na gawain na ito, sa pamamagitan po ng TV program po ng ating banal na gawain po, mga minamahal. Nasumpungan po ng aking beloved tatay po ang ating banal na gawain po sa TV, mga minamahal, na sa kanya pong patuloy na pag-antabay po sa ating TV program po ang kanyang karamdaman pong hika. Instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hanggang nasubaybayan po namin ang pagbabago ng buhay po ng aking beloved tatay po, mga minamahal. Dati po ang aking beloved tatay po isa pong sugalero, sabungero, babaero. Katunayan po, 2 pamilya po kami sa side ng aking beloved tatay, mga minamahal. Nung nakita po namin na nagbago po yung buhay ng aking beloved tatay sa banal na gawain na ito, kami po ng aming buong sambayanan po ay na-convert po sa banal na gawain na ito, mga minamahal. Sa murang edad ko po nung time na yan, mga minamahal, naranasan ko pong magpagamit po sa ating banal na gawain po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus bilang isang choir member po, mga minamahal, children's choir member po, mga minamahal. Nasa murang edad ko rin po nung time na yan, mga minamahal, na dahil po sa mga pagsubok, sa mga panguusig, dahil hindi ko pa po alam kung paano pong paglabanan yung mga bagay na yan. Nung time na yan, mga minamahal, ako po unti-unti pong nawalay po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Namalayan ko na lang po yung aking sarili po, na ako po yung nasa loob na po ng bilangguan, mga minamahal, na napakabigat po nung aking dalang mga kaso. Ang una po ay murder po, Nobel po, mga minamahal. Ang pangalawa po ay frustrated murder. Ang pangatlo po ay attempted homicide po, mga minamahal. Dahil po sa mga kaso na yan, halos nawalan po ako ng pag-asa. Hindi ko po alam kung paano po ako makakalaya sa bilangguan na yan sa dako po ng Pasig City Jail. Kalooban po ng mahal na Panginoon Hesus na magkaroon po ng Bible study po ang ating banal na gawain po sa dako ng City Jail na yan. Doon po, muli po akong nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako po'y palayain sa unang dalangit pagload po ng ating ginagalang na mahal na pastor. Sa patuloy ko pong pagdalo po sa ating Bible study, ang aking kaso pong murder na acquitted po, ako po'y pinalaya po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na sa aking paglaya po, panandalian lang po kung naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po'y muling nawalay po dahil po sa pakikihalubilo, sa pakikisalamuha po, sa makasanlibutang pamumuhay, mga minamahal, na sa akin pong muling pagkawalay, nung bago po ako makulong, ako po'y nagtitake ng samut-saring drugs. Ang lahat po ng bisyo po, ng kalalakihan po ay nasa akin, mga minamahal. Nasa aking muling pagkawalay po, nagdi-deliver na po ako ng drugs sa parte po ng mga probinsya, at ako po'y nagbebenta po ng drugs sa aming lugar. At ako po'y napagrupo po sa gun for hire po, dyan po sa dako po ng Pasig sa pinagbuhatan. Na dahil po sa kasamaan po na ginagawa ko sa araw-araw, mga minamahal, nawasak po yung aking pamilya, yung aking beloved wife, yung aking mga anak, mga minamahal. Iniwan po nila ako, mga minamahal. Minsan po, pag dumarating po yung time na ako na lang po mag-isa, mga minamahal, hindi ko po mapigilan po na pumapatak po yung luha sa aking mga mata. Naiisip ko po kung paano po ako nagpunta sa ganung kalagayan, mga minamahal. Isang araw po, dahil po sa kalungkutan, muli ko pong naisipan pong muling manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nang sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo ako sa iba na nagawain paglilingkuran kita. Ibalik mo ako bago ka dumating nung araw na yan mismo, mga minamahal. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yan, February 29, year 2020 po, mga minamahal. Alas 12 po ng madaling araw, habang binabaybay po namin yung pinagbuhatan po sa dako po ng Pasig, riding in tandem po kami, mga minamahal, na may sumusunod, napansin po namin na may sumusunod sa amin na riding in tandem din po sa aming likod, mga minamahal. Na ang sabi ko po sa aking driver, i-U-turn niya po yung aming motor sa highway, na pag U-turn niya po, mga minamahal, dahil binabantayan ko po yung umahabol sa amin, na napansin ko na nag-U-turn din po sila, mga minamahal. Na bago po kami dumating sa arko ng aming lugar, nagulat po ako dahil huminto po yung aking driver, mga minamahal. Nasa isang kisap mata lang po, na pagtanong po sa akin ng driver ko kung nasa na po yung umahabol sa amin, pagtingin ko po sa kanya, sa isang kisap mata lang po, mga minamahal, nandito na po sa side na to yung mga umahabol sa amin, na hindi na po bumaba ng motor at hinawi lang po yung jacket at pinagbabaril po kami, mga minamahal. Dead on the spot po yung aking kasama po sa tabi ng kalsada, mga minamahal. Ako po, dito po yung aking tama po sa aking likod, na tumagos po sa harap ng tiyan ko, mga minamahal. Nasa aking paghihingalo nung oras na yan, mga minamahal. Muli ko pong naalala po ang turo at aral po ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, na pag tayo po'y nasa kagipitan, tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po'y lumuhod po sa gilid ng kalsada, at ako po'y nanalangin at sabi ko, mahal na Panginoon, buhayin mo ako, paglilingkuran kita. At sa unang dalangin pagluhod po ng mahal na pastor, kinasahod ko po yung kamatayan 3 beses po, instant po. Binigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na
Pagkatapos ko pong manalangin, mga minamahal, may napansin po kung bumalik na motor at huminto po doon sa tapat po nung kasama kong patay. Mga minamahal, na narinig ko po ang sabi po nung nakasakay sa motor, patay na yan pare, umalis na tayo. Na bumalik pa po pala yung mga bumaril sa amin na hindi nila ako nakita na halos magkatapat lang po kami nung kasama kong patay. Na tulay pong iningatan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na sa kanila pong pag-alis, umalis na rin po ako doon sa lugar, mga minamahal. Naglakad po ako hanggang pauwi po sa aming bahay, mga minamahal. Na pagdating ko po sa aming bahay, agad ko po sinabi sa aking mga loved ones po na ako po yung nabaril, na yung kasama ko patay sa highway, agad po nila po kung dinala sa RMC po, sa Pasig Hospital po. Na pagpasok ko po sa emergency room, tamang-tama lang po pag-uwi ko. Pag-upo ko, doon na po ako nawala ng malay, mga minamahal. Na nagising na po ako, kinabukasan na po ng umaga, mga minamahal. Tapos na po pala akong operahan. Binuksan po yung aking tiyan ng 1 dangkal at kalahati. Na ang sabi po sa akin ng doktor, mga minamahal, ako raw po ay maswerte. Dahil yung bala po ay tumagos lang po simula sa likod ko hanggang sa harap ng tiyan ko na wala pong tinamaan sa aking internal organ. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na simula po ako'y nagising sa ospital na yan, mga minamahal. Diyan na po nagsimula, nagbago yung aking buhay, mga minamahal. Kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 6 na taon na po ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, itong February po na to, hindi ko po makakalimutan. Ito po yung araw, mga minamahal, na ibinalik po ako ng banal na mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos para po sa kapakanan po ng mga baguhan. Dito po nagbago yung aking buhay, mga minamahal. Ang lahat po ng bisyo ko, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ng aking karamdaman, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng walang gamot, mga minamahal. Totoo po ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa banal na gawain na ito, mga minamahal. Paalala ko rin, sariwain ko rin po kabutihan at himala ng Diyos sa aming buhay, mga minamahal. Year 2020 po, March 18 po, May 18 po, mga minamahal, na pagpasok ko po sa aking trabaho po sa dako po ng Pasig sa pinagbuhatan po, mga minamahal, na dahil po yung trabaho ko po ay nasa harap po ng bahay ng aking bilabid nanay, mga minamahal. Bago po ako pumunta po sa aking trabaho, mga minamahal, sumili po muna ako sa kanilang tahanan na napansin ko po yung aking pamangkin po na 3 taong gulang na nakahiga na po siya, mga minamahal. Sabi po sa akin ng aking bilabid ate, maghapon magdamag na raw po siyang nilalagnat. Na sa aking pagtatrabaho po sa buong maghapon, nasubaybayan ko po yung kalagayan po ng aking bilabid pamangkin po, mga minamahal. Na pagpatak po ng alas 5 pasado na po ng hapon, mga minamahal, nakarinig po ako ng ingay sa aming tahanan, mga minamahal. Agad po akong tumakbo po doon, mga minamahal, na naabutan ko po yung aking bilabid pamangkin po na 3 taong gulang na nangingisay na po siya. Buhat-buhat po siya ng aking bilabid ate. Na agad po nilang pinasa po sa akin yung bata. Habang buhat-buhat ko po, nire-review ko po yung karamdaman ng bata. Mga minamahal, nakitang-kita po namin lahat na sa kamay ko po siya nalagutan ng hininga, mga minamahal. Kulay itim na po siya, matigas na po yung kamay niya, lubog na po yung ganto niya, mga minamahal, lubog na po yung tiyan niya, mga minamahal. Na nag-iiyakan na po yung aming mga bilabid loved ones po, mga minamahal, na ipinaisip po ng mahal na Panginoon sa akin na manalangin. Ang sabi ko sa kanila, huwag kayong umiyak, huwag kayong mataranta, lumuhod tayo, magsisi tayo, manalangin tayo. Lumuhod po kami habang buhat-buhat ko po yung bata, mga minamahal. Sa unang dalangin, pagluhod naman na pastor, kinasot po namin yung demonyong kamatayan, yung demonyong karamdaman. Instant po yung bilabid pamangkin ko po, binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung naramdaman ko pong gumalaw po siya, mga minamahal, tama-tama po pagdilat po ng aking mata, nakitang-kita po naming lahat na bumabalik, unti-unti pong bumabalik yung kulay ng kanyang mukha, mga minamahal. Nakita ko po yung aking bilabid pamangkin po, mga minamahal, na nagtamsak po siya at nahiga po sa aking balikat na tunay po. Instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lubos-lubos ko pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang kagalingan po ng aming mga karamdaman sa pag-iingat, gabay, patnubay, sa mga pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pagdadakila, pagluluwalhati, walang hanggang pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved